Alam ninyo, mga bossing, kung bakit insecure na insecure etong Malacanang kay Inday Sara. Oh, sabi ko nga sa inyo ito, tinan ninyo. Oh, itong balitang ito, birthday ni Inday Sara. Anong ginawa ng mga followers, supporters ni Inday Sara? Teka. Si Bongbong may mga ganitong supporter. Wala, yung mga supporter ni Bongbong, puros mga lilima lang yung mga kaibigan sa Facebook. Na hindi man nakakaboto, mga buwaka ng ina niyan. O, tingnan ninyo, kaya sila insecure na insecure kay Inday Sara. Tingnan nyo to. Hindi mapipigilan ng impeachment trial ang celebration para sa 45th birthday ni VP Sara. Yan ang pinatunayan ng kanilang mga taga-suporta. Narito ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Nag-ipon-tipon at nag-budol fight sa labas ng Ayan, no. Kaya insecure na insecure sila. Alam mo, si Bongbong kahit mamatay yan bukas, walang pupunta eh. Walang pupunta. Putang na baka ang pupunta lang dyan. Baka pagkamatay ni Bongbong bukas, kung halimbawa mamatay siya bukas, wag naman sana. Wala akong bisyo, magsinungaling lang talaga yung bisyo ko eh. Oh, pero sabi ko nga, halimbawa, wag naman sana, pero mamatay na sana. Ay mali, halimbawa mamatay siya ngayon. Bukas, sabi ko sa iyo, walang pupunta sa Lamay. Bakit? Kasi lahat ng kaibigan niya mga kawatan, magsisialis ng Pilipinas yan eh. Oo, baka sabi ko nga sa'yo, kay si Sandro Marcos, baka mas piliin pa rin mag-party dyan sa BGC. Mag-DJ kaysa magpunta siya sa Lamay ng tatay niya walang kwenta eh. Oo, maniwala kayo. Kaya sila insecure na insecure kay Inday Sara. This is what positive 29 looks like. Actually, positive 29 na trust rating ni Inday Sara, hindi nga yung realistic eh. Ang tingin natin doon, at least 80 to 85% ang trust and approval rating ni Inday Sara eh. Pero ito yung isang bagay na kinai-insecurean ng mga Marcos sa mga Duterte. Kasi ang Duterte, hindi naman sila talaga political clan na powerful eh. They are just a small city political family. And na sila, na tao ang naglagay sa kanila diyan sa posisyon. Hindi man sila mga kilalang tao. Pero, grabe. From any walks of life. Luzon, Visayas, Mindanao, Tagalog, Bisaya, Kapampangan, Ilocano. Kilalang kilala at gustong-gusto yung mga Duterte. Pag nagtanong ka sa mga Pilipino, kung anong naalala nila pag Marcos, ang naalala nila yung pagnanakaw. Pagnanakaw, karapatang pantao, EDSA Revolution, martial law. Wala silang ibang naalala kundi yun. Pero pag tinanong mo yung mga Duterte, ang dami. O kahit simpleng tao lang dyan sa tindera dyan sa kanto, tanungin mo siya kung anong pag naririnig niya yung Duterte, anong naalala nila? Nalabanan niya yung drugs. Yung mga kriminal na ubos. Ganun. Yan, dyan sila insecure na insecure. Kahit saan ka kasi umikot dito, pag nakita mo, abnormal, tinanong mo. Pag tinanong mo yung abnormal, iisip ang idol nun si Bongbong. Punta ka sa mental. Kilala doon si Bongbong lang. Oo. Punta ka ng mental institution dyan sa Mandaluyong. Tanungin mo yung mga mga pasyente doon. Pag tinanong mo tungkol sa Duterte, sino yun? Hindi namin kilala yun. Pero pag tinanong mo Bongbong, Marcos, ay, alam namin yan. Itong budel fight na ito, yung mga tao na nagpupunta dyan sa Senado, yung mga tao na sumusuporta kay Inday, alam mo ba na walang mga leaders yan? Nagpo-post lang yan sa social media. Meron lang isa dyan magpo-post, may budel fight tayo bukas sa Senado. Kahit umuulan yan. Nagpunta sila dyan. At alam nyo ba ginawa nila? Kanya-kanya silang dala ng pagkain. Tapos inilagay nila sa isang hapag. Tapos, nagkainan sila. Sinelebrate nila yung birthday ni Inday. Sabi ko sa inyo, dito sa Pilipinas, ang birthday ni Bongbong hindi sineselebrate. Palagay ko ang isi-celebrate ng mga Pilipino kapag namatay si Bongbong. Oo, bakit? Tingnan ninyo, noong mga nakaraang mga panahon, mga buwan na nababalita si Bongbong na may cancer, tinatakbo sa ospital, code blue, mga ganyan. Tingnan mo yung mga tao, talagang interesado. Patay na ba talaga? Sabi ko nga sa inyo, dami ko pang mga kaibigan, gusto pang magpalitsyon, isasarado daw nila yung kalsada eh. Para sa isi-celebrate daw nila. Ang isi-celebrate yung kamatayan niya. Nung nabalita na may cancer siya, ang daming mga post sa social media, puro si Bongbong may cancer, buti nga. Ganun ang mga tao. Pero tingnan mo, ilang birthday na ni Bongbong nakalipas, puta may ganito ba nangyari? Wala. Eto mga to. Mga Filipino community sa Canada, sa Amerika, sa Europe, dyan sa Japan, Hong Kong. Pucha, talagang gagawa sila ng paraan, yung grupo nila to celebrate the Dutertes. Di ba?
Birthday ni Pangulong Duterte, nagkaganito din. Ang daming mga lugar sa buong Pilipinas na nag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Sa labas ng Hague, nag-celebrate sila. Si Bongbong, meron ba nagse-celebrate sa kanya? Wala. Walang magse-celebrate BBM. At yaan ang hindi nakakapagpatulog sa'yo gabi-gabi. Na kahit na anong gawin mo, hindi ka pwedeng mahalin ng mga Pilipino dahil sinira mo bayang Pilipinas. Dito kayo threatened, mga bossing. Ang Senado ngayong araw ang ilan sa mga taga-suporta ng Duterte family. Ngayong araw kasi ipinagdiriwang ang 48th birthday ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nila ng selebrasyon ang kanilang protesta para sa isang patas na paglilitis laban sa bise. Sa usapin naman ng eleksyon, kumpiyansa raw sila matapos lumabas ang Pulse Asia Survey kung saan leading pa rin si VP Sara sa 2028 presidential polls. Dito, lamang si Duterte ng 10 points kay Naga City Mayor Leni Robredo sakaling mag-head-to-head ang dalawa sa halalan. Alam naman natin ang nangyayari ngayon sa Senado. Ang Senate ngayon ay ito na yung kauli-ulihang government institution na umaasa tayo na magkakaroon ng ikas ng tunay na investigasyon, tunay na pagbukas sa maraming katanungan lalo na sa flood control scandal. Yun ang iniiwasan nila, yung flood control talaga. Alam mo, impeachment, wala na yan. It's a lost case already. It's lost hope na yan. Wala na. Kaya nga yung mga congressman, mababa na yung kanilang energy. Kahit wala na rin nag-i-interview sa kanila tungkol dyan. Kasi alam nila na dito sa Senado, wala na mangyayari dito sa impeachment na ito. Kasi nga, sa ginagawa ng administrasyon sa Senado, mas lalo lang nilang ginagalit yung administrasyon. Mas lalo lang silang nagtatanim ng galit sa administrasyon. Anong gusto ng administrasyon? I-impeach si Inday Sara. Anong gagawin nila? Inaapi nyo kami. Inaapi nyo kami. Kasama namin yung mga taong bayan sa labas na walang nagbabayad. Pag lumalabas ba yung majority senators, minumura ba? Hindi. Yung minority senators, pag lumalabas, minumura, di ba? So kung ako din senador, nakikita ko binababoy ng gobyerno itong Senado, anong gagawin ko? The most important na gusto nilang mangyari, which is ma-impeach si Inday Sara, ko na yan. I will just vote no. No na ako kagad. Bakit? Putsang ina nyo. Inaapi-api nyo kami, tapos gusto nyo, kumampi pa kami sa inyo. So wala na yan. Lost case na yan. Tapos na yan. Yung impeachment Inday Sara. Ang ngayon, talagang iniiwasan nila magsimula yung flood control scandal na yan. And bukas, sa makalawa kasi sa Huwebes, dapat magsisimula na yung hearing dyan sa flood control na yan . Maniwala kayo, marami pang mga mangyayari itong week na ito na gagawin niyang mga minority kupal. Ang yayabang na itong minority senators . Over the weekend, sinasabi nila may lilipat. Wala naman lumipat. Putangin na ninyo, puro kayo mga fake news. Kayong dalawang tulpo kayo, puro kayo mga kupal. Puro kayo mga fake news, putangin na ninyo. Wala kayong mga silbi. Naniniwala kami na dapat supportahan natin ang every cause ng ating mga kaibigan at kapatid na nasa baba na lumalaban para sa katarungan at pinaglalaban ng demokrasya. Ganito rin ang pananaw ng ilang opisyal mula sa Davao City. Alam mo, sa totoo na, si VP Sara, lahat ng mga Duterte, sana dito sa Barangay ko nakatira. Nakatira dito sa Barangay 76-8 Fada. At nasiyaan kami sa balita na si VP Sara pinakamataas sa rating ng popularity. Tila solid ang suporta ng kanilang baluarte sa Davao kahit na nahaharap ang pamilya Duterte sa samut-saring kontrobersiya. Nandyan ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo at ang ICC trial ng ama nitong si former President Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Bukod sa mga supporter, binati rin ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang kanyang kapatid. Sa isang Facebook post, nagpaalala ito kay VP Sara na alalahaning Yan, sabi ko nga sa inyo, yan yung mga bagay na talagang hindi kayang talunin ng administrasyon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama, palak,
mabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami magtitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap